Ayan, napalaban si wago natin. Yan o, kita-kita nyo naman, kargado tayo. Yan yung gulong niya o. Halos nasa loob na ng fender flare. Yan o. So ito ulit yung karga natin. Sed. Ay, mai ka? Ayan si Sed. Pogi. Sige na. Yan, karga natin. So medyo mabigat yan. Napalaban. Tinataas mo yung paabot yung slip para makita Ito dito. Hindi ka mahirapan. Sige. Diyan o, pwede itab mo dyan. Yan, dyan, para hindi ka mahirapan. So ayan, puno tayo. Medyo mabigat din yung karga natin. So chinek naman natin yung cooling system niya. Ayos naman. So hindi naman siya nagbabawas, hindi naman nag-overflow. So okay na okay yung ano natin, yung cooling system natin. So diretso na ulit tayo. So 13.3, 14 volts, 83 degrees Celsius yung ating temperature. So yan, kinabit natin. Napakalaking tulong yan para yung lamig dito sa unahan umabot dun sa likuran. So napakalamig ng ating aircon. Kita nyo naman, no? Nagmo-moist pa talaga yan. Kahit ang halin tapat, talagang nagmo-moist ang ating aircon. Yan, no? So ayos na ayos. So let's go na ulit. Guys, maganda na ang kalsada dito. Grabe. Pagpatakbo na tayo ng 80. Yan o. Kanina grabe talaga. Masama yung kalsada. Uy! Grabe. Mga guhit sa kalsada, lalaki. Malapit na tayo sa Naga. 2 hours and 42 minutes. So 2:58 ang oras natin ngayon. Expected arrival natin ay 5:40 PM. Yan, 112 kilometers. Okay, 14 kilometer 0.3 na ang tinakbo natin simula nag full tank tayo. So tingnan natin ulit pag full tank tayo ulit pagdating sa Legazpi kung ilan na litro yung fuel consumption natin. Okay? So guys, malapit na tayo sa Naga. Kaya lang din na tayo didiretso dun sa sentro. Meron siyang alternate route dito na dadaanan pakanan. So mas mabilis siya na mga ilang minuto. Ayan o. Dito tayo dadaan ng sentro. Medyo matraffic lang kaya medyo natagalan tayo. Tapos ang daming rough road na dinaanan tayo. So ang estimate ko talaga pag papunta ritong Bicol galing Cavite, mga 12 to 14 hours yung ano niya, estimated time niya na biyahe. So tuloy-tuloy to guys, wala tong patayan ng makina. So pahinga lang natin, kumain tayo pero umaandar pa rin yung makina niya. Hindi natin pinapatay. Tingnan natin ulit kung ilan yung fuel consumption natin mamaya pagkarga natin ulit ng gasolina. So ayan guys, dito tayo sa shortcut niya. Ayan o. Tingnan natin kung saan yung labas nito. Guys, di ko na alam tong daanan na ito. Sinusundan ko na lang yung mapa. Nawala ng signal kanina. Ayan o, first time ko makadaan dito eh. Bagong kalsada. So di natin alam kung saan yung labas nito. Basta tinuturo ng mapa. Ayan, 2 hours and 8 minutes. 84 kilometer. So sundan lang natin to. Tingnan natin kung saan yung labas natin.
mga akyatan siguro dito na bundok. Yung mga ginagawang kalsada. Mabibilis. Ayan o, paakyat. Paakyat to guys. Konti lang naman. Yan o, paakyat. So, nakadrive pa rin tayo. Yung mga dumadaan naman, bihira nga lang. So guys, huwag kayo dadaan dito ng gabi, sigurado madilim, walang ilaw. So ngayon maliwanag pa naman, so okay lang. So mga bundok ang tinatawid natin dito. Yan o, parang yung parting Cavite, no? Yung bundok na rin, yung tagos niya sa Batangas. No? Yan o, maganda naman yung kalsada guys o. Ayos naman yung kalsada, simentado. Pero di natin alam kung saan yung labas nito. Layo ito sa Kapias na. Oo. Bagong kalsada ito eh. So bali halos nasa 45 minutes yung natipid nating oras pag dito kayo dumaan. Pero mahirap pag dumaan ditong gabi. So kailangan umaga lang kayo dadaan dito. So time check muna tayo, 3:39 PM. Yan, 2 hours and 4 minutes, 81 kilometer yung babiyahin pa natin. May mga dumadaan naman oh. Excuse me. Parang yung mga Batangas. Wala masyadong dumadaan dito. So ayos na ayos guys yung performance ng sasakyan natin. Kayang kaya ibiyahe sa malalayo, alalay lang. So pag may tayo na maluwag-luwag na kalsada, so patakbo rin tayo ng mabilis-bilis, pero hindi naman sobrang bilis, sakto lang. So yan, walang mga sasakyan masyado, pero careful tayo sa mga kurbada kasi baka mamaya biglang may sumulpot na sasakyan, so mahirap na. Daming pakurbada, so wag na wag tayong kakain ng linya pag mga kurbada. Ito lang tayo sa linya natin.
medyo paakyat. 3,500 RPM. So 48.5 na yung natakbo natin simula nag full tank tayo. Tapos nabawasan lang ng kaunti. 88 degrees yung temperature, 14.2 yung voltmeter natin. Yung voltahe natin sa battery. So update ulit tayo mamaya. Bula, Barangay Bula. Marami ring akyatan guys. Yan o. Tapos talagang ano na to, bundok na talaga. So ganito alalay lang. Yan, 3,500 RPM na. So wag nating sirain ang ating turbo. Wag natin sirain ang ating makina. Kailangan alalayan natin lagi. Maraming kurbada din. Ayun, grabe. Hindi na kinaya nito dito. Malapit na tayo. Oras na lang. Ngayon na ba yun? Alin? Yun o. Balik na ata eh. Sabat, hindi naman ata. Ha? Hindi ata. Minom na yan, Red. Guys, minekis-mekis tayo ng Google Map kung saan tayo pinadaan na shortcut. Minekis-mekis tayo guys, ang liit ng kalsada. Pag may kasalubong, wala na. Atras ng malayo. Umatras tayo kanina dahil may kasalubong tayong high ace. Liit ng kalsada. Ilan pa ba dito? Taray. May daan dito? Apa. Palabas ng ano? Apa. Ah, meron? Okay, salamat ha. Thank you. Skibidi toilet. Nasa mga pa. Skibidi toilet. Thank guys, oh. Daan tayo sa ano, Makahoy. Bayan ni Han. Oh my god, so smoking guys. Skibidi toilet. Scary. Bisan lupalo. Skibidi toilet. Guys, saan kaya ito? Skibidi toilet. Yeah. Skibidi toilet. My God. Skibidi toilet. Ano to? Skibidi Google. Google, what is this? Bayan ni Han. Skibidi toilet. Skibidi toilet. Oh. Skibidi toilet. May labasan daw, nagtanong tayo, may labasan naman daw. So tingnan natin kung saan yung labas niya. In 200 meters, turn right. 200 meters, turn right daw. Sana naman kaya tayo dadalhin ni Google. Ang lupalot na kaya kami. Skibidi toilet. Dito guys, oh, multicab lang ang kasya pagka itong ano sa kabila, pero pag nagkasalawang medyo malapad pareho, mahirapan na. Toilet. Mahirapan ang
ano kailangan tumabi yung isa. So sa nakakaalam ng location na to or ng lugar na ito, paki-comment lang po sa baba. Hindi natin alam tong mga lugar na ito dito, itong mga shortcutan. Ayan, pala yan ang dinadaanan natin. Google! Google! Yan, kahit tricycle, mahirapan tayo pagkasalubong tricycle. In 200 meters, turn right onto Pan-Philippine Highway, Asian Highway 26. Yan na, highway. Okay. Thank you, Google. Ayun, nakikita ko na. Take the next right onto Pan-Philippine Highway, Asian Highway. The Triangle Married Set Association, 1987 to 2007. Turn right. So okay, nasa highway na tayo guys. Ang ganda ng bahay dun sa kabila. Andito na kami. Ano kayang lugar na to? For 52 kilometers. Pan-Philippine Highway pa rin. One hour and 21 minutes, 55 kilometers. So 5:40 ang expected arrival natin. Okay, 4:19 ang oras po natin ngayon. Okay, update ulit tayo mamaya. So guys, nasa Bato, Camarines Sur na tayo. So ito na yung Riles. So dito nabibili yung pansit bato na napakasarap. Yan. Bato, Camarines Sur. So guys, ito yung pinaka sentro ng Bato, Camarines Sur. So dito yung mga bilihan ng ano, yan yung mga pansit. Wow, 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 wow. Grabe, ang taas ng ano, ng Riles. Yan no, maganda bumili diyan no. Founder of Pansit Bato. Doon siguro maganda. Oh, doon maganda. Doon nabili talaga ng Pansit Bato. Doon tayo mada. Oh. Nasa kanto mismo. So guys, nasa Pulangi na tayo. Pulangi. Nasa Uwas na tayo. Ligaw. So nasa Ligaw na tayo. So guys, nasa Ginubata na tayo. Time check 5:06. So 39 minutes na lang, nandun na tayo sa destination na pupunta natin. So 19 kilometers, 5:45 yung ating estimated time of arrival.
Okay, tapos naka 111 na ulit tayo simula na nagkarga tayo ng gasolina. Nasa Kamalig na tayo guys. So medyo malapit-lapit na. Kamalig, dito yung nabibili yung pinangat, yung special pinangat. So guys, yan yung Vulcan Mayon. Ayan o. Kaya lang natatabunan siya ng ulap. Kitang kita siya dito sa Kamalig, itong packet na tong kalsada. Ano, may takip siya na ulap. Guys, yung malaking sili. May malaking sili dito. Lapit na tayo sa Daraga Albay. $5.23 122.8 kilometers ang tinakbo na natin. $22 minutes remaining time, 8.1 kilometers. Guys, dito yung Kagsawa. Yan o, papunta dyan. Kagsawa. So inabutan ulit tayo ng dilim. Guys, nasa Daraga na tayo. Daraga Albay. Ito yung pinakasentro ng Daraga. So kakaliwa tayo dito. So ayun nga guys, nandito na tayo sa Albay. So yan yung simbahan ng Albay dito. So liliko na tayo dito sa kanan. So guys, ayun nga, nandito na tayo. So 132.1 kilometers. Tapos yung temperature natin is 91, 12.3. So napaka-tarik yan, pababa na yan. Tapos dito na tayo duman sa sa taas para pababa yung natin, parada natin sa sasakyan. Kasi alanganin pagka doon tayo nang galing sa baba. Napaka-tarik yan, no. Tapos ayan, ayos yung aircon natin, napakalamig. Tapos yan, pababa tayo nakalogger kasi sobrang tarik to eh. So nakarating tayo sa awan ng Diyos. So ayos naman yung biyahe natin, walang problema sa sasakyan. So ayun nga guys, nandito na tayo. So tingnan nyo yung cooling system nya, ganun pa rin. Yung coolant nasa tamang level pa rin. So ayan, ayos na ayos yung biyahe natin. So hindi tayo pinahiya ni wagon, wala tayong naging problema. Okay, kahit maraming lubak, tapos traffic, walang patay ng makina. So ayos na ayos yung biyahe natin. So ayun nga guys, magkakarga na tayo ng full tank. So bali 141 na yung tinakbo natin simula nung nagkarga tayo doon sa may parting Sipukot. So dito tayo nagkarga, 64.85 ang per liter. Ay di-divide lang natin to na tinakbo natin na 141 doon sa litro ng gasolina na makakarga natin ngayon. So ayun nga guys, bali 13.64 liters yung ating nakarga, 884.68. So i-divide lang natin yan sa 141. So yun yung ating fuel consumption. So ayun nga guys, bali yung fuel consumption natin sa galing sa Sipukot papunta rito sa Legazpi City ay nasa 10.33 km per liter lang. So medyo mababa ng kaunti kasi talagang sobrang traffic yung sinabak natin. Tapos ginamit-gamit muna natin dito sa city driving, kaya medyo mababa compare dun sa nauna.
So, okay lang yun. Kasi pag sa mga city driving naman, ang fuel consumption natin ay between 7 to 10 km per liter. At sa highway naman ay 12 to 16 km per liter. So, depende na lang kung matraffic yung dinadaanan natin or maraming akyatan. Maraming nagtatanong na bakit daw malakas sa gasolina ang kanilang mga sasakyan. Unang-unang reason yan dahil sa driving habit natin. Marami tayo laging karga sa ating sasakyan na hindi naman natin ginagamit, yung mga bomba ng gulong. So marami, tapos laging matatarik yung mga dinadaanan natin sa araw-araw. So yan yung mga reason kung bakit malakas sa gasolina yung ating sasakyan. At ang huli ay hindi natin napapa-PMS ang ating sasakyan, hindi nalilinisan yung ating mga fuel injector, yung ating throttle body, hindi natin na-check yung ating spark plug, kulang tayo sa change oil. So kailangan natin kailangan natin i-check lahat yan para ma-reach natin yung matipid na fuel consumption sa ating sasakyan. So maraming salamat ulit sa pagsama sa aming biyahe. Kung nagustuhan nyo itong ating video, wag po natin kalimutan i-like, share, and subscribe ang aking channel. At pakiclick din po ng ating notification bell para lagi po silang updated sa ating mga video. Maraming salamat po at ingat po tayo. God bless po.